Hello, everybody! Welcome to another episode of New Beginnings Podcast. We have a special guest here with us today. We have two, actually. We have my husband and our friend, Brother Yuri. Hello, guys. Hello. Hello po, hello. Good What's evening. up? Good morning, good evening. What's Finally, up? we're here. Yes. Super daming request ng interviews with other people. So, ito na yun, guys. Thank you, Brother Yuri. Thank you for gracing us with your presence today. At nag-say yes ka sa aming invitation to this interview. Amen. I'm glad to be here and thank you for choosing me as well. Thank you for having us. We are truly, madly, and deeply thank you. Kanta yata yun, Love it. So, nandito po tayong lahat para hindi mag-brag, hindi. We want to share kung paano namin nakita yung goodness ni God sa aming lives. Ayun. So, I wanna ask you guys, how did you come to know the Lord? Unahin na natin si Brother Yuri. Alright, guess first. Yes. Sige, I'll cut the long story short to make it concise. So, growing up in a Christian family, yung mom ko was a Christian, dad ko was a Buddhist. So, bago sila ikasal, sabi ng mom ko, papakasal na kita if Christian ka. So, yung dad ko, syempre, they were madly in love. Nag-convert si Papa into Christian. Wow. So, growing up in a Christian household, there were a lot of challenges. But at the end of the day, you would see God's fingerprint in every aspect of our lives. Ayun, knowing Christ, it makes a huge difference. But knowing what He has done in our lives, it's definitely a new beginning. Yun nga, nung nag-pandemic, nawala ako kay Lord. Pero God turned that darkness of mine. Umalis ako sa work ko, pumunta ako abroad. And nung nasa abroad ako, I knelt and prayed before God na, Lord, ano po pa talaga yung gusto niyo? Not what I want, but what you want. So sabi ni Lord, go back to the Philippines. And lo and behold, bumalik ako sa Philippines. I found a church. I met you guys sa accountability group. Thank you. And nandito tayo. Nandito na everything tayo happens for a yan. reason. Yeah. Yes, Grabe, no? yes. Ayun, yun. I love it. And I love how you inserted the new beginning there, ha? Oo. Hashtag Hashtag new new beginnings. beginnings. I love that. Ikaw naman, husband. How did you come to know the Lord? Well, ever since I was a kid, talagang Christian na ako kasi yung mother ko talagang dinadala kami sa church. I mean, ako lang pala magsalapara. Yung father ko, hindi siya umaaten sadly. Tapos, technically, lukewarm Christian ako ever since. Tapos, nagkaroon ng jowa, lukewarm pa din. Sino Sino daw ba yun, yan? bro? Sino yun? So basically, yung jowa ko and wife, isa lang po yun. Hindi po ako, talagang matagal na po kami. Childhood Oo. sweetheart. Ayoko na sabihin yung year, baka Baka ma-reveal yung age baka natin. ma-reveal yung age, yes. Basta mga kami, batang 90s. Yeah. Lukewarm, tapos talagang naging true Christian ako nung nagkaroon ako ng anak. Kasi yung mga challenges, binigay sa akin ay talagang no amount of money or effort maayos. So, basically, dahil kay God, kaya naayos. New beginnings ang topic, di ba? So, ako, siguro, para akong phoenix na paulit-ulit nagre-reborn. So, technically, hindi naman dapat ganun, di ba? Parang ilang beses ako hinihilamusan ni God. Ano ba? Anong tawag hinihilamusan? Baptize. Yun. Baptize. Ilang beses ka na Yearly yata ako na-baptize. nagpapabaptize. Parang naliligo ka na lang yata Oo. sa pool. Kasi nga, without God, talagang ako. Ay, nako. Amen? Lost. Without God, you're so lost. Sobra. Okay. Oo. Buti na lang nakilala mo si God, diba? So, na-mention yung new beginnings, diba? Para sa inyo, anong new beginning? Okay, para sa akin, ang new beginning. Hindi naman talaga technically Christian word siya. Kasi kahit atheist ka, pwede ka mag-new beginning. Yes. Para sa akin, basta sinabi mo new beginning, dapat magbabagong buhay ka, pero dapat with a change. Hindi yung magbabagong buhay ka lang, pero gagawin mo pa rin yung old habits mo. For example, kunwari, addict ka mag-yosi. So, gusto mo nang i-quit. So, ayan na yung new beginning na word, diba? Gagawa ka ng playlist sa Spotify ng new beginnings. Pero ang ipinalit mo, vape. Same lang. So, wala din. Ginawa mo lang electronic. Oo. Para sa akin, pag naman new beginnings, hindi lang yung parang gusto mo na magbagong buhay, pero kailangan mo rin magpakabait. Hindi lang magpakabait. Yung parang you need to be better. Not just because gusto mo ng new beginning, pero para sa akin to, kasi kinoconnect yung new beginning kay God, kailangan mo rin talaga ng change heart, change attitude. Kasi pag dedepende ka sa sarili mo, mahirap I've tried that million times. Yes, sometimes na-achieve ko, pero it's just temporary. Yeah. Iba pa rin yung pag sinurrender mo kay God, yung ugali. So, dito tayo kay Brother Yuri kasi ito lang, makabaliktad kami ng ugali. So,
sa akin nahirapan ako honestly, pero dahil, thank you kay God dahil somehow, para sa akin lang to malaking pagbabago ko compare sa dati, na kung kilala niyo ako dati, napakasama akong tao. So, let's hear naman kay Brother Yuri, paano niya na-experience yung new beginning? I like what you've said, bro, Makoy, na you need to have a changed life, right? Sabi nga nila, a repentant life is a changed life. So, there must be a change in your life. Yep. So, it makes me reminded of the 2 Corinthians 5:17. It says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things passed away. Behold, new things have come." So, when you met the Lord Jesus Christ, tulad nga sa buhay mo, bro Makoy, mag-iiba talaga yung buhay mo eh. Hindi siya 360. Kasi kung 360, babalik ka lang ulit doon. Oo. Napaka ka lang umikot ka lang, niloko mo na yung sarili mo. But knowing Christ, it makes 180 degrees. Yes. And may nagturo sa akin dati, when you know Christ, when you accepted Christ into your heart, read Ephesians chapter 1 and 2. Know who you are in Christ. Kasi makakatulong yun sa Christian life mo with the Lord. Tsaka iba ka talaga kapag may Christ ka na sa buhay eh. Amen. Yes. Totoo Hindi ka na yung before. So, speaking of iba ka na, syempre, walang ibang mas kikilala pa sa atin kundi ang ating family members. So, para sa inyo, can you describe your relationship with your family members? Sino gusto mauna? Sige, ako na, bro. Okay. Yun. Actually, ako, ano lang talaga, introvert ako. I don't speak Talaga? much. Sabi ko nga, di ba, nung nag-lead ako dun sa isang D-group natin, sabi ko yung voice ko, it only goes for an hour. After an hour, Oh. paus na ako. Wow. Skin paus na. May battery level pa na yan. Oo. Yung relationship ko with my family is tahimik lang talaga ako. Pero sa wife ko, ibang story. Kasi syempre, kasama mo na araw-araw, may relationship, di ba? Lagi kami nagbabangayan. I think it's very normal for couples, right? Yes, I think so. No, pero nasa sa inyo na yun kung paano nyo i-handle yung challenges na yun. Speaking of, since last week, narinig ko yung podcast nyo na di ba, may nagka-struggle kayo, pero you have resolved it by the grace of God and through prayer. And prayer makes the difference. As in. Very true. Iba talaga pag may prayer life. Ikaw naman, husband, how is your relationship? With parents? Pwede, parents, with me, with your son. How is it today? Actually, on the process pa rin ako kasi sa parents ko, natitira na lang yung mother ko. Wala na akong father. Pero yun nga, sa mga may kilala sa akin, talagang meron kaming issue. Lagi kami nag-aaway, mga ganun. Talagang on the process pa rin kami. Pero in regards sa new beginnings, nag-aaway pa rin kami pero hindi kami yung to the point na yung parang dati. Dati talaga nagsisigawan kami kahit saan. Talagang wala ng pag-asa. Parang gano'n. Parang ako na ngayon nahihiya ng mga kapitbahay na hindi ganito ang Christian. Kami kasi self-proclaiming na Christian pero lagi nag-aaway. So parang paano maniniwala yung iba na totoo siya kung sa amin ba na nakikita na lagi nag-aaway? Yes, you have to be salt and light, diba, as Christians. In regards sa wife and sa aking anak, marami kaming issues. Pero malaking tulong si God. Hindi lang siya malaking tulong. Kung wala siya, hindi kami aabot ng ganito katagal. Yes. Kasi kami, palaban. Parang asot pusa. Grabe. Exactly. Bro, grabe. So, buti na lang talaga may God. Amen. Kasi di ba kahit sa disciples ni Jesus, may away din eh. Di ba? Oo. Sons of Zebedee, di ba? Sons of Thunder sila. Talagang palaaway. Meron kang si Simon the Zealot, di ba? Meron ka din si Peter the Beloved ba? Tama ba? Si Peter, di ba? Yung ba yung 3 times lang din eh? Oo. Kumaga, who will sit at your right hand? Oo. Di ba? Nag-aaway pa sila. Oo. But it's how Jesus walked into their lives and, handle His disciples, which makes all the difference. Kaya, pagka nagkakaroon tayo ng yung away, it really pays to put God first, to pray, to lift those problems or those, yung quarrels nyo, to God first. Yes. Kailangan ng guidance ni God. Kasi sa totoo lang, maraming attacks talaga dyan. Lalo na when our faith is becoming deeper. Sobrang andyan yung attacks left and right. Hindi lang sa family members, even sa sarili. Like mentally, diba? Or physically minsan. Yung speaking of attacks, talagang one level umatak sa akin yung demonyo. Like, papunta dito sa bahay ni brother, nahihilo ako. Akala ko nag-earthquake. Yung pala, feeling ko atake ito ng demonyo na huwag mo na ituloy itong podcast na to. Kasi, sa totoo lang, ang demonyo, pag gumagawa ka ng para kay God, talagang ataking kayo, whether you like it or not.
Nagpapasalamat ako kay God dahil at least binibigyan niya kami ng protection from the attacks of the devil. Pero guys, just a warning, talagang may attack siya. Hindi porket inatake kayo ng demonyo, mag-give up na lang kayo bigla. Yes. And sa mga new Christians din na nakikinig, hindi porket in-accept nyo si God, gaganda lalo yung buhay nyo. Minsan, may time pa na lalong papangad yung buhay nyo kasi atakin kayo ng demonyo. Pero maganda doon is meron na silang kakapitan, which is si Jesus, di ba? Iba pa rin kasi kapag, ang attacks naman, sa totoo lang, andyan yan whether Christian ka or hindi, di ba? Ang difference lang is, pag meron kang Jesus, meron kang kakapitan in times of yung hardships na talaga, na hindi mo na kaya, andyan siya para saluhin ka. Sabi niya sa New Testament, He is our living hope, diba? Yes. Sa Old Testament naman, sabi, where the river flows, everything will live. So when we put ourselves in the presence of God daily, making Him the first place in our hearts, it really makes a difference. So, yun ang ganda ng usapan natin ngayon, no? Ibang level. Pero yun, sobrang thankful ako na natuloy itong interview natin. It's not actually interview, more on getting to know each other and talking about God. Kasi masarap naman talaga ang i-topic si God. Amen. May gusto pa ba kayong last sabihin sa ating mga friends out there? Okay, siguro gusto kong sabihin, ako kasi product ako ng depression and suicidal thoughts. Mga ganun bang partehan ng mundo. Actually, sa iba maarte siya, pero totoo siya. Real struggle, no? Oo. Ang masasabi ko lang dito, na-overcome ko siya. Matagal. May time na parang akala ko na-overcome ko siya, pero bumabalik-balik yan Yung suicidal thoughts, depression, or loneliness, ano man tawag niyo dyan, anxiety attack. Marami yan Ang isa sa mga secret dito is, actually ilang years ko ito binattle. Ang pinaka-final weapon na ginamit ni God para masira siya sa katawan ko at sa utak ko, huwag kang tumingin sa sarili mo. Kasi usually ang depression, yung hindi mo na-meet yung criteria na gusto mo. For example, manood ka ng Thunderbolts. Maganda siya sa lahat. Sa akin, ano lang siya, normal lang. Hindi siya Avengers level. Pero, ba't ko na-mention yung Thunderbolts? Kasi kunwari lang, gipit ka sa budget, tas ang mahal ng ticket, lalo na pag manonood ka sa Ayala Mall. Pag pangit yung movie, madidisappoint ka. Tama, di ba? Oo. Kasi nakadepende ka sa sarili mo. Yun yung reason bakit ako nadidepress. Dati So, what is the change now? ang nakuha kong formula dito, yung nag-start siya sa yung nag-away kami ni Mrs. sa beach, na walang tubig. Saan kayo makakita? Beach na walang tubig. Oo. We talked about that on the other podcast Ay, episode. grabe. So anyways, talagang madidisappoint ka. To cut the long story short, kaya lang pala tayo nadidisappoint. Kasi, wherever we go, dala-dala natin sarili natin. If you are a real Christian, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo, nabubuhay ka para kay God. Amen. So for example, yung kinikwento ko sa inyong Thunderbolts, it's just a movie. Pero sa mga addict sa movie, katulad ko, pag naging pangit yung movie, madidisappoint ka, yun yung unang reaction mo And nasayang sa pera. Pero yun nga, ang nangyayari is, nadidisappoint ka. So ang technique nga dito is, dapat huwag kang tumingin sa sarili mo. Whether manood ka ng movie, o kumain ka sa fancy restaurant, dapat parang ginagawa mo siya for God, hindi para sa'yo. Yes, do it all for the glory of God. Honestly, ilang years ko binatal yung mga depression hindi ko mag-gets kung bakit yun lang pala yung formula. Sa akin po to hindi ko sinasabing magiging effective to sa lahat. Ganun siya nawala. Ang bis na depend ko sa sarili ko, depend mo kay God. Kunwari may job interview ka, hindi ka natanggap. Nakakainis yun kasi nag-bihis ka pa, nag-necktie ka pa. Pero hindi ka natanggap. Nakaka-disappoint ka kasi nakatingin ka sa sarili mo. So yun, boom. Ang technique lang, huwag kang huwag kang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka kay God. Laging kung saan ka mo pumunta, si God yung ibibida mo, hindi sarili mo. Hindi ka madidisappoint. It's true. Any last words, brother? Siguro lang, to everyone out there, if you're a Christian or not, if you love God or not, if you're lukewarm or you're hot or you're cold for the Lord, I just want to let you guys know that there's nothing that you can do to make God love you more and nothing that you can do to make God love you less. God has already gave us Jesus Christ to die on the cross for us, not because we are deserving, but because He loves us. If you are struggling right now, if you're in a depression or tambak yung loads and loads of troubles and utang or whatever it is, know that God is always there for you. Sabi nga nila, one of the most powerful prayer is, Lord, pagharian niyo po yung buhay ko. Lord, I surrender my life to you. Make yourself real to me. And hopefully, if you're listening right now and you're struggling, or maybe ngayon, 2024 ba? 2025. 2025 na pala. So, yes, ako. So, if you're hearing this, maybe 2030, 2040, who knows, right? Ano lang, God is the same yesterday, today, and forevermore. He never changes. God loves you. He cares for you. He sent His one and only Son, Jesus, to die for you. All you have to do is accept Him. Yun lang. Thank you very much again for inviting me. And a huge shout out to my wife, Bianca. Kung nasan ka man, I love you. Wow! We love you, Bianca. Oh. Okay, shout out kay wifey.
Thank you for listening on this episode. We hope na marami kayo natutunan. And I hope you can share this also with the people that you love. And we'll see you on the next episode. Thank See you guys. Bye. Bye.